Excuse me po. Pag-uusapan natin ngayon, no? Ito po, si Erwin Tulfo po ay nagpahayag na karapat-dapat daw natin pag-isipan, no? Kung kikilalanin pa ba natin ang One China policy. Nagmarunong po ang isang Erwin Tulfo, no? Kala mo dalubhasa na sa ano no? Alam mo, Erwin Tulfo, mamaya papaliwanag ko sa iyo, no? Yan po mahirap minsan. Pag yung pong mga nahalal na senador natin ay ang tanging papel po sa buhay ay maging popular, no? Tatalakayin po natin yan maya-maya lang. Pag-uusapan din po natin, ito po si General Torre, naglabas na po ng pahayag na wag daw po siyang kaawaan. Yung sinasabi mo na yan, General Torre, baka lalo kang kaawaan ng mga fans mo, no? Dahil sa parang ang lungkot mo kasi, General Torre, sa totoo lang po. At syempre, ito po si DOJ Remulla. Aba, may pasabog na naman. Mayroon daw pong lumapit sa kanya kung pwede daw po. Meron na po siyang star witness. Nag-a-apply na maging anong tawag doon? Whistleblower. Tungkol po dito sa whistleblower po sa flood control projects. Sino po yung whistleblower na yan? Mamaya po, ilalantad po natin yan. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Unahin na po natin tong yung kay Erwin Tulfo. Alam mo, Erwin Tulfo, yung One China policy, hindi po yan polisiya lang ng Pilipinas o ng Amerika. Kasi yung nababanggit na kinikilala po ng Amerika. Sa konting historical background po tayo, no? Bakit po mayroong One China policy ang United Nations? Actually, United Nations po yan, no? Yung kumilala po, para po ma-distinguish. Kasi po, dalawa yung nagkiklaim na China, na sila yung tunay na gobyerno ng China. Immediately after, na nagrevolusyon itong sila Mao Zedong. Tinalo nila tong si Chiang Kai-shek, no? Na dating presidente ng China. Nagrevolusyon po. Alam niyo po ang revolusyon. Kinikilala po yan ng buong mundo, no? Ang mga nananalo sa revolusyon. So, nung nagrevolusyon po to sila Mao Zedong na mga komunista sa China, tumakas po itong si Chiang Kai-shek na presidente po ng China at that time, Republic of China, at nagpunta po na ngayon ay kilala na natin sa pangalang Taiwan. Pero noon po, Republic of China po ang pangalan nila. So, kiniklaim po nila na sila yung tunay na gobyerno ng China. At ito naman po si Mao Zedong na kapapanalo lang po ng revolusyon ay PROC naman o People's Republic of China. So, dalawa po yung nagkiklaim ng China. At ang resolution po ng United Nations, magbahagi lang po tayo, no? Ay magkaroon po ng One China policy na ang mundo po ay isa lang ang kikilalaning China. Doon po nagmula yon, no? Senator Erwin Tulfo. Ngayon, kung ang sinasabi ni Erwin Tulfo ay dapat daw pong pag-isipan natin, we should, sabi niya, PH should rethink. Dapat daw pong pag-isipan natin yung ating One China policy amid Beijing harassment, no? Sa dinaranas raw natin na harassment laban sa China, sa Beijing, ay dapat daw nating pag-isipan kung kikilalanin pa natin yung One China policy. Alam mo, Senator Erwin, no? United Nations yan eh.
Okay, balik po tayo. Pasensya na. At pag ang misis ang tumatawag, akala niya raw tapos na ako sa birada eh. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, beyond po to sa Pilipinas at sa US. Ito po, ito pong One China policy, kinikilala po to ng mundo. Baka akala ni Erwin Tulfo pwede tayong magpasya ng atin-atin lang, Mundo ang kumikilala, no? Dito po sa One China policy na to. Kaya dapat po nag-iisip tong ating butihing senador ng mga kanyang binibitawang pananalita. Ibig sabihin, tayo po, yung kinikilala ng mundo na One China, tututulan po natin yung buong mundo. Gusto. Para lang po sa ikakaalam ni. Alam niyo po, sa kasaysayan po ng mundo, ito lang po ang tumututol sa na ang kalaban buong mundo. Alam niyo po kung ano? Germany. World War I. Ang Germany po, kalaban niya buong mundo. World War II, kalaban po ng Germany buong mundo. Gusto yata, feeling yata ni Tulfo, kaya na nating mag-exist. Nakalaban ng buong mundo. Imaginein mo muna, Senator Tulfo, kung anong kakayahan natin. Yung sinasabi niyong pangaras, water cannon pa lang. Yung sinasabi niyong pangaras, gitgitan pa lang. Di ba? Wala na tayo, umiiyak na tayo sa buong mundo. Paano pa kaya yung kikilalanin mo yung China? Itatakwil mo yung One China policy. Yung mundo nga. Kaya ko po inuulit-ulit yung mundo. Kasi nga, nakakaligtaan ni Tulfo na ito po ay resolution ng United Nations. Para lang po sa kaalaman ng lahat. Okay, ano ba yung mga sinasabi ni Tulfo? Tayo raw po ay mga hinaharas ng Beijing, ng China. Kaya dapat pag-isipan natin kung kikilalanin. Lalo tayong iharas, hindi mo ba naisip yun? Lalo tayong iharas kung kikilalanin natin yung Taiwan bilang bansang nagsasarili. Hindi mo ba naisip yun, Erwin? Dalawa lang naman po yan. Kung hindi mo kinikilala yung One China policy, ang kikilalanin natin, kikilalanin na natin yung Taiwan na independent na bansa. Ano pong maitutulong nun sa ating sa pangaras atin? Tandaan po ninyo, pwede na tayong ituring na kaaway ng China pagka kinilala natin yung Taiwan bilang independent na bansa. Siyempre, hindi po maunawaan yan ng ating butihing senador. May chance na po sila ngayon na talaga tayo ituring na kaaway. Kasi yung kanilang kumbaga probinsya na gustong humiwalay sa kanila ay kinikilala natin. Ibig sabihin, talagang binabangga na natin yung China. Direkta na. Yun po ba sa tingin ninyo? Magre-resulta na babait sa atin yung China? Yan yung problema May problema tayo sa China, pero ang solusyon na naisip ang solusyon ng iniisip ng senador na nagngangalang Erwin Tulfo ay magpapalala pa sa problema natin, hindi po makakalutas. Tapos sinasabi niya, diplomasya. Hindi po Wala nga po tayo, hindi nga tayo marunong makipagdiplomasya ngayon. Sige, pagbigyan natin si Tulfo. Ano sa tingin niyo magiging reaksyon ng China pag kinilala natin ang Taiwan? Officially,
Sa tingin po ng China at sa tingin ng mundo, inuulit-ulit ko lang yung mundo para maalala ni Erwin na ito po ay resolusyon ng buong mundo. Na sa tingin ng mundo, ito ay probinsya nila na sutil. Ito ay probinsya nila na gustong humiwalay. Pag po ba yung probinsya gustong humiwalay sa isang bansa, wala po bang karapatan yung bansa na supilin yung paghiwalay ng probinsya na yun? Oh. Tapos kikilalanin mo. Wala nga na nga sa mundo na kilalanin yung Taiwan. Dahil may resolusyon yung mundo na isang China lang ang kinikilala. So pag-isipan mo rin, hindi ka naman kasi pangkaraniwang tao. Yun yung problema sa mga senador na to. Hindi kayo pangkaraniwang tao. Senador kayo ng Pilipinas. Kaya bawat sinasabi ninyo, tinuturing po yan na bilang kayo ay isa sa pinakamataas. Actually, pangatlo kayo. Ang mga senador po ay pangatlo sa pinakamataas na tao sa Pilipinas. Presidente, Vice President, Senador. Baka hindi mo pa rin alam. Okay, punta na po tayo rito, no, sa... Huwag kayong mag-alala, yung naiinip at nagtatanong bakit daw ako naka-live ngayon. Sa birada. Kanina po sa birada yun. Hindi. Ito po, yung napapabayaan na kasi natin yung sarili nating channel. Kaya kinakailangan din natin mag-live sa sarili naman nating channel. Okay? Ito naman po, punta naman po tayo rito kay Tore. Maganda naman yung mga sinasabi ni Tore ngayon. Huwag nyo raw siyang kaawaan. Ayon po kay Tore, ang mas nakakaawa, sana ba? Don't pity me, pity the flood victims. Yan po ang sinabi ni Tore, na huwag kayong maawa sa akin. Ang kaawaan ninyo ay yung mga biktima ng baha. Na hindi naman dapat biktima. Pero dahil sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno ay nagkaroon ng problema. Tindi, no? Salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag nyo akong kaawaan. Ito po ang mga sinabi ni General Tore. Kung meron man tayong dapat kawaan, yun ang milyon-milyon nating kababayan. Live po tayo, baka kala nyo, tape po to. Hindi po, live po to. Mamaya po magbabasa tayo ng mga komento. Huwag nyo kong kaawaan. Kung meron man tayong dapat kaawaan, yun ay milyon-milyon nating kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Ayon po kay Tore. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon sapagkat hindi naman sila ang dapat nagdudusa at naghihirap tuwing tag-ulan. Tingin nyo Ako sa tingin ko, ito si Tore, kaya ganito na po. Parang politiko na si Tore, no? Napunan niyo rin ba? Parang mga salita na ng politiko, huwag kayong maawa sa akin. Maawa kayo sa milyong-milyong Pilipino na biktima ng baha. Nakita nyo naman, Alam nyo, yari na naman, no? Patama po to sa mga politiko na hanggang ngayon po ay wala po tayong nakikitang napaparusahan. Patama po to sa mga kontraktor na hanggang ngayon wala pa nakukulong. Patama po to sa DPWH officials na nakikipagsabwatan dito sa mga mandarambong. No? Hindi ko po pinupuri si Tore dahil sa sinasabi niya lang, hindi sa kanyang ginawa. Tama po yun. Pero bakas na bakas po kay Tore yung kalungkutan. No? Kaya naaawa sa iyo, Tore, sa totoo lang. Hindi naman naaawang iba sa iyo dahil kaawa-awa ka. Ikaw nga ang most hated, di ba? Kumbaga, sa lahat po na naging PNP chief natin, ikaw ang most hated. Dahil attack dog ka talaga eh. Yun mismo talaga ang pananaw sa iyo ni Remulla. Ikaw ay isang attack dog na lahat ng iutos sa iyo
susundin mo na walang tanong-tanong, no? O, bakit po naawa sa iyo? Kasi despite na sinalo mo lahat ng pagkamuhi, o, 'di ba? Yung mga nag-utos sa iyo, hindi namumuhi yung mga Pilipino sa mga nag-utos sa iyo ng ginawa mo sa KOJC. Hindi namumuhi ang mga Pilipino sa nag-utos sa iyo sa pagpapakulong mo kay Tatay Digong. Pero dahil ikaw yung nakapronta doon, ikaw yung nagmamatapang doon na nakikita nila, pinakamabangis na aso, naawa sa iyo na despite, no, na kinamuhian ka dahil sa iyong paggampan. Actually, hindi nang tungkulin paggampan sa mga inuutos sa iyo. Despite na wala kang, yung kumbaga, walang question, no? Sumunod ka. Doon naaawa sa iyo. Ikaw lang ang tanging tinanggal sa posisyon ng pagiging PNP chief. Ang nababalitaan namin na PNP chief, ine-extend sa posisyon. Kaya kahit na ano pa pong nakakaawa ka pa rin kasi nakikita pa rin nila na yung mga pag-alok sa iyo ng isang posisyon na wala pa naman, di ba? Kung totoong may posisyon na iniaalok sa iyo, naialok na yan. Yung sinasabi lang na aalukin ka ng posisyon, nakakaawa na rin po yun, General Torre. Dahil ang tingin nating lahat, no? Tinanggal ka sa posisyon kahit hindi naman nararapat dahil ako, tingin ko talaga may mga nasaktan ka May mga nasagasaan kang ego. Oh. Yung mga hindi mo iniintindi, siguro it's about time na rin na na-realize niya na hindi pala ako belong dito. No? Meron pala sila talagang inner circle at hindi ako kasama. Katulad nga na nabanggit ko sa birada, sineryoso mo kasi. Yung mga hindi tinatanggal na PNP chief, yan yung mga hindi seryoso sa war on drugs. Yan yung mga nagsasabi, nagdedeklara na ang paggamit ng droga ay actually pag-extend ng trabaho. Pero yung mga, alam mo, real talk tayo yung naunang dalawa sa kanyang PNP chief, wala naman po nahuhuli. Wala po nahuli sa war on drugs. Kundi ikaw lang. Yun kasi, may nahuhuli ka, malamang, malamang ayaw nilang seryosohin yung war on drugs. Di ba? Kasi po, alam mo, General Torre, pag naging seryoso sila sa war on drugs, isa lang po ibig sabihin yan. All this time, tama si Tatay Digong na dapat nagwa-war on drugs talaga. Na dapat nang huhuli talaga. Ikaw kasi. Ikaw kasi rin na may kasalanan niya. Masyado ka At saka yun nga, no, yung mga At syempre, yun pa rin ang tingin ko riyan, no? Ginawa nilang hulugan. Ginawa nilang hulugan yung tinatawag na issue sa'yo. Tamo, ilang araw na, no? Araw-araw may lumalabas na bago. Ginawa nilang hulugan yan para baka sakaling pumutok yan. Yung pagpapatalsik sa iyo, pumutok. Makalimutan na yung flood control. Pero hindi. Sa laki po ng pinsala ng mga baha sa Pilipinas, hindi po makakalimutan yan. Lalo na may mga artista na nagsasalita. Katulad ni Nadine Lustre. O Yabak, kumusta? Hindi na po makakalimutan yan. Nagsalita na sila Lustre. At iba pa, may mga susunod na dyan. Si Caitlyn, ang sipag din magano
Ang sipag mag-comment ah. Baka pag magbabasa na ako ng comment, wala ka na. Okay. Punta na po tayo rito. Ito po, malupit. Malupit po itong balita na to. Kapapasok-pasok lang. Latest. Bago ako magsimula, wala pa to eh. Kaya talagang dito, ayan po, pahayag pala ni Torre, no? I'm still a policeman. Alam nyo, ito pa lang, bago ko makalimutan, nakalimutan ko lang. Yun pong, balikan lang natin ng konti si Erwin Tulfo sa kanyang paninisi sa diplomacy. Actually, Erwin Tulfo, no? Yung sinasabi mo lahat, dapat yan nalulutas siya ng diplomasya. Wala na tayong magagawa eh. Ang problema nyo kasi, mga bataan ni Marcos at Romualdez, ang problema nyo kasi, gusto nyong pasamain yung relasyon ng Pilipinas at China talaga. Yung sinasabi nyong walang kalutasan, parang walang kalutasan yung relasyon ng China at Pilipinas, nalutas na po yan eh. Galing na tayo kay Pinoy, nagmatigasan tayo sa China, nakipagmatigasan tayo sa China. Anong resulta? Sa panahon ni Pinoy tayo naagawan ng mga teritoryo. Di ba? Galing na tayo riyan. Kay Tatay Digong, bagamat nakipagkaibigan sa mga Chinese, sa China, wala tayong naging problema. Hindi rin tayo naagawan ng teritoryo. Ang point ko lang sa iyo, Erwin, hindi lahat ng foreign relation ay makikipagmatigasan ka. Gusto nyo kasing pasamain eh. Ayaw nyo kasing i-appreciate. Yan yung problema eh. Yung pag ang gobyerno mo, talagang gustong-gusto nilang pasamain yung dating gobyerno. Isa po yan sa pinakamagandang polisiya ni Pangulong Duterte. Friends to all, enemies to none. Magkaibigan ng lahat. Masama ba yun? Ano po binunga ng pagiging kaibigan ng lahat? Wala tayong problema. Kaibigan natin lahat eh. Pero very willing tayong ipagtanggol ng teritoryo. Alam din natin yung mga kasunduan natin with US. Di ba may pahayag dati si Tatay Digong? Sinabihan niya to nung mukhang maggegera na. May time na maggegera na US tsaka yung China eh. Dito rin sa Taiwan. Pinalala nila. Yung pala, ang intention lang na US, bentahan yung Taiwan na missile. Tayo pinalalala rin. Wala rin lang tayo pambili na missile. Ang dami pong in-order na missile ng Taiwan. Biglang tumahimik na. Hindi po nila magawa sa atin yan. Si Kobat at si Chua, mga inchik kayo, baka kayo spy din. Paimbestigahan nyo kayong Tiberos yan. Mahilig yan sa mga ganyan. Lahat ng mga inchik galit siya. Nasaan na tayo? Ayun. Hindi lang po yung pakikipagmatigasan ng foreign relation. Lalo na nakikipagmatigasan, ayaw naman natin makipagbombahan ng tubig. Alam niyo po, yung ibang bansa, nakikipagbombahan sila ng tubig sa China. Pero kaibigan pa rin nila ang China. Tayo lang po, ang ayaw natin bombahin ng tubig. Nagmamakaawa tayo sa buong mundo, inaapi kami. Pinutol natin yung relasyon natin economically sa China. Ang lahat po ng kapitbahay natin, kaibigan po ang China. Tuloy-tuloy po. Yung mga mabibilis nilang trend, sino ba may gawa niyan? Sino ba nagpondo dyan? China. Pinagmamalaki nila lahat. Tayo, wala naman nagpopondo sa atin.
tourism nila, mga inchik. Wala na pong turistang Chino sa atin ngayon. Kaya hindi tayo makabawi-bawi sa turista eh. Di ba? Lagi tayo punta sa Europe. Oh, punta kayo ng Pilipinas. Alam nyo ba buong mundo kung saan sila nagpupunta para ay yung mga kapitbahay natin, Southeast Asia? Kung sino po ang mga turista nila? Inchik at mga Indiano. Bakit po? Sila pinakamaraming tao eh. India number 1, number 2 China. So kung magpo-promote ka ng tourism, dun sa pinakamaraming mga tao, para maraming turista. Puta, pupunta sa Europe. Magpo-promote dun. Eh, konti lang mga tao ron. Talo na tayo ng mga kapitbahay. Hindi kasi tayo wala tayong... Ayaw niyong sundin kasi. Ayaw niyong sumunod sa ginawa ni Tatay Digong. Okay, punta na po tayo rito sa Just In. Ito po si nag-press conference na po ang DOJ Secretary si Boying Remulla. Ano po yung prenesco ni Boying Remulla? Na meron na pong bagong whistleblower, no? Para po dito meron na pong lumapit sa kanya na whistleblower para po dito sa mga flood control projects. Di okay na pala ba dong? May whistleblower na pala, di baka may makulong na. Sabi nyo nga, baka. Ang problema, tanong nyo kung taga saan yung whistleblower. Isa raw dun sa 15 kontraktor. Yung 15 kontraktor na pangunahin sa bagay, di ba? Kaya lang po first time to na yung whistleblower sila yung pangunahing target. Di ba kung main kumbaga, kung ikaw yung pangunahing suspect, paano ka magiging whistleblower kung ikaw ang pangunahing suspect? Wala pa po ako nakita na whistleblower. Yung malapit dun sa pangunahing suspect. Itong 15, ito nga yung unang tinukoy. Pero okay na rin yan. Isa raw po dito sa 15 na tinukoy na kontraktor ang lumapit yung abogado kay Remulla kung po pwedeng maging whistleblower. Abangan po natin yan. Kapapasok-pasok lang po na balita niyan. Bago tayo magsimula. Nawala na nga yung hinahanap ko na eh. Pero legit po yan. Legit po yan kay Boying na yan. Hindi naman tayo magbabalita dito na hindi legit. Teka lang, hanapin ko lang ng konti. Para yung konting detalye. Ito po, wala pa pong isang oras. Kaya mainit-init pa po to. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla on Friday said he was approached by a possible whistleblower involved in the alleged anomalies in flood control projects being investigated by the government. According to Remulla, the possible whistleblower approached him through a lawyer and is from one of the top 15 contractors who received majority of flood control projects from the government. Patay tayo dyan. Baka may gusto nang iligtas ang kanya sarili. Kasi pag whistleblower ka, di ba? Isa po sa kasunduan dyan,
whistleblower ka, hindi ka makakasuhan. Whistleblower ka eh. Ayan. Tapos, meron po siyang ideya, nagbigay po ng ideya of what happened in one of the projects in Central Luzon. In projects worth 5 billion, ghost projects. Patay. Ito po, meron pong alam tong whistleblower na 5 billion worth ng ghost project. Ghost, hindi ko alam, hindi po sinabi rito kung flood control project to. Basta ghost projects, malaki po to. Mas malaki po to sa mga naunang ghost project na pinag-uusapan. Remulla said the informant has also told him about the various modus operandi being employed by contractor, how the money is distributed, and its irregularities. At ito po ay kasalukuyang pong nagpapatuloy. So 40% po ay napupunta sa contractor at ang the rest ay napupunta sa DPWH. Okay. At ang malupit pa po nito, ayon dito sa unang pinahayag ni Remulla, nakakapag-encash po, no? Yung mga DPWH. Kasi ito ang sinasabi natin, ang buong akala natin, ibinibigay po yan lahat sa contractor, tapos contractor na lang nagbibigay sa mga taga-DPWH at sa iba pang mga pinagbibigyan. Pero ayon po dito, direkta po na i-encash na ng DPWH. Hindi na po dumadaan mismo sa contractor. Yung binibigay sa contractor, cut kung na. May cut na kagad yung mga taga-DPWH. Kaya mahirap pong lutasin to. Pero maganda na rin po yan. At iba't iba pang modus operandi. Ang ganda, no? Mabuti po yan. At least hindi tayo nawawala sa flood control. Iba't iba pong mga pagnanakaw ang nadadaan natin. Malaki po to sa Central Luzon. Sino kaya sa Central Luzon ang titirahin? Malabo po mga Duterte yan dahil wala sa Davao, Central Luzon. Kung Mindanao po yan, delikado, isisi na naman sa Duterte. Bagamat tayo ay duda rito, mukhang gustong lumigtas nitong isa sa mga top 10. Isa sa mga top 15 pala. Matindi po to, 5 billion ghost project sa Central Luzon. Ano-ano po probinsya ng Central Luzon? Siyempre, nangunguna dyan ang Bulacan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija. Ano pa ba? Ayan. Yan po yung mga probinsya dyan. Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan. Yan po ang bumubuo ng Central Luzon. Meron pa ba akong nakalimutan? Sino kaya sa mga probinsyang to ang mayroong 5 billion ghost project? Abangan po natin yan sa mga susunod na araw. Sa mga nagtatanong po kung meron pa tayong live mamaya. Pag may balita po, talagang magla-live tayo niyan. Yan po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong. Pwede po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Okay.